Jundel. Boss Bad, sa tingin mo kasabwat ang COA na matambalos-los? Hindi po. Ang COA, kung ano itanong sa kanila, yun ang sinasagot nila eh. Kaya po, kung ang nagtatanong maganda yung direksyon, talagang sasang-ayon sa'yo. May nakita ba kayong problema? Batay, yes or no lang po. Meron po. O, di tapos na. May nakita, i-report na yan ng mga ano. Tinanong nila, ano po ang kulang? Bakit po merong, ang tanong anong kulang? Bakit may disallowance? Kulang po ng papeles. Di papeles lang pala. Yan po, sa pagtatanong yan Kung gusto mong ipahiya si BP, iaayon mo. Kaya ba kayo may disallowance dahil may nakita kayong problema? Kasi po, yes or no lang po. Opo. Yun. Tapos wala na pong tanong, Mr. Chairman. Bahala na yung press mo ngayon. Yung press. Siya na ngayon ang magbabalita. COA, may nakitang problema sa Office of the Vice President, kaya na-disallowed. Ganun po yung atake dyan Pero kung ang tinanong mo, open-ended, paano po yung 11 days? Wala po kami. Nasatisfy po kami. Kapag kumpleto ka ng documents, di pwede mag-deny COA sila malintikan. Hindi sinagot ng COA. Talaga pong merong maiiwan at maiiwan Ang linaw nung sinabi ng COA binigay pala panay mga original. Hindi nabigyan ng original yung iba. Ganun lang po. Papaserox lang. Xerox. Sasakyan ni Abante over 18 million. Kaya nga di ba? Yan yung problema nila Pag ni-lifestyle check sila, ang dami pong taga-lifestyle check natin. Relo, sasakyan, yari kayo ngayon, ang pinagbibintangan yung magnanakaw na si Duterte saan nakatira. Kumpara nyo yung mga bahay nyo, mga sasakyan nyo, mga relo nyo. Sasakyan ni Abante, yan. Dapat panagutin ang kapitan ng barkong bumangga sa planeta. Bakit ayaw panagutin, di ba? Kumusta na si PRRD boss? Anong update po kay Tatay Digong natin nakakamiss? Wala rin po akong update Hindi po ako taga Davao kasi. Sayang lang ang ginastos sa hearing na ginagawa nila. Correct. Sisingilin natin sila dyan, no? Ang dami pong problema ng bayan, hindi po si BP Sara ang problema ng bayan. Boss, mas magmunggo kami bukas. Hindi masarap yung munggo ko. Talagang no, pag parang may kulang talaga munggo lang kasi. Tsaka ang sahog ko kasi pata. Usually masarap yun pata tsaka munggo. Pero iba talaga pag meron kang talong, pag meron kang masarap na bagoong isda. Wala ko yung bagoong isda Tapos meron kang malunggay or mas masarap yung ampalaya, yung talbos ng ampalaya. Na-reviewin din nila Roque yung rules. Okay yung ginagawa ni BP Sara. Nataranta si Chua hindi matagal pa naman makarecover. Kapag kumpleto ko ng documents, di pwede mag-deny COA sila malintikan. Hindi sinagot ng COA kung ilang ahensya ng government may notice of disallowance. Alam niyo po, ang dami nga po, di ba binisto na ni Ted Filon? Sino ba? Bakit notice of disallowance ng BP ang hawak ng COA? Hindi ba dapat lahat ng meron notice? Hindi po nila iniimbestigahan kasi yung ibang ahensya. Bakit? Ang ibang ahensya ba, BP Sara yung pinuno? Kayo naman, no? Nakita niyo po ba yung list ng vlogger? Hindi ko alam kung kayo nananakot sa akin o kung sino. Alam niyo po ba, matagal na kami nagbablog dito kung sino-sino po, kung ano-ano pong mga pananakot na nangyari sa amin.
Wala po yan eh. Kung buhay mo, buhay. Kung araw mo na. Kahit nga natutulog kayo, babangungutin kayo. Ibig nyo sabihin, titigil ko to dahil may ganyan. Wag niyo pong, hindi ko po sinasabing wag tayong maniwala. Ang sinasabi ko, wala ba kayong idea kung ano tong buhay na pinapasok namin? Di po ba? Kailan kaya imbestigahan flood control nilang bilyon-bilyon? Yan po ang panawagan natin. No? Imbestigahan nyo naman yung flood control. Imbestigahan nyo na lang yung flood control, yung mga savings, yung mga pinaglipat na pondo, ginagamit, yung ka-earmark na. Mahalan sila dito. Kuya Bad, sana malampasan ni BP Sara ang inuumang na impeachment sa kanya ng House. Mga ngayayat dito sa amin. Ako tingin ko ganito na no? Kasi hindi sila tumitigil di ba? Sa walang parang kung hindi man tayo manalo, di last term na to natin. Naka 1,000 pala muna tayo, palakpakan muna, 1,000 likes. Ang tingin ko, na natin to, samantalahin na habang tayo pa yung nasa pamunuan. Kung hindi man tayo manalo, busugin na talaga natin, yung busog na. Kaya ganun, wala. Kawawa lang po yung taong bayan kasi lubog tayo sa utang. Mag-aayuda. Dami na nating utang. Yung inaayuda na yan, tuwan-tuwa sila na, Utay, hindi maintindihan. 5,000 pesos, tuwan-tuwa. Alam niyo po, inuutang lang po yung mga budget na yan. Wala nang katapusan ng pag-utang sa atin. Wala kayong makikita talaga ng mga malalaking proyekto. Pero ang utang natin, lobong-lobo. Niligaw tayo sa totoong pangyayari, kuya, ng mga media natin para sa pera. Hindi naman, ganun na talaga sila eh. Ngayon lang natin nakikita na may other news pala na hindi binabalita. Na bawal ang fake news at yung totoong nangyari ayaw ibalita. Hindi naman po sila fake news eh. Namimili sila ng balita eh. Salamat. Boss Buds, pwede bang gawan? Boss Buds, si Paduano lagi sinusugot. Hindi kasi nila kayang makipagdebate kay Marcoleta eh. Kaya ganun ang Tamo, wala lang kay Marcoleta yun. Boss, kapag pinatawag ka pala as resource person, ay pwede ka na tumanggi mag-oath para iwas contempt ka. Kung Vice President ka ng Pilipinas. Kung hindi ka Vice President, ipapakulong ka na kagad. Baka sa Estel, wala sa committee, nasa kometa. Masarap yung kometa. Ang dapat na chair ay yung congresswoman ng San Jose del Monte at bigla na lang napalitan ni Chua. Ayan, ano po yan. Mababait po yan sa akin si Mayor tsaka sa yung congresswoman ng San Jose del Monte. Si Ate Rida. Wala kaya ayoko sa local eh. Pang national level lang ako. Okay sa akin yan kasi nakatulong sa akin yan no nasa, alam niyo na, natulungan yung aking pinamumunuan. Ganun naman tayo. Dapat lang may pagtanaw tayo ng utang na loob. Ganun po talagang nakakalimutan yung pagtanaw. Magandang gawain po yun eh. 'Di ba? Kung may utang na loob ka sa tao at kabira-bira, pwede mo nang iba na lang ang bumira. Yun na nakalimutan ng mga Marcos, yung utang na loob sa Duterte. Kung birahin ngayon, wala na eh. Kaya minamasama nila yung utang na loob. Bakit ka naniningil ng utang na loob? Hindi po masama yun. Isa po yan sa pinakamagandang
pinakamagandang anong tawag diyan, pinakamagandang kaugalian ng mga Pilipino. Yung may utang na loob ka. Hindi yung putya, nakakalimutan mo yung utang na loob mo. Kahit natulungan kayo ng mga Duterte, kakalimutan nyo lang. Pangit pong ugali yun. Boss, ano masasabi mo sa ginawang president ni VP Sara na tumanggi mag-oath as resource person? Vice President siya eh, no? Ang problema kasi ng mga to, kaya nangyayari sa kanila yan eh. May reason kung bakit mayroon silang long-standing tradition, no? Time-honored tradition. Matagal ng tradisyon na igalang yung presidente at vice president. Bakit? Definitely, ginagalang mo yung opisina nila. Opisina nila na pinakamataas at pangalawa sa pinakamataas. Nakikita natin ngayon, those who dare, no? Matatalino yun nung araw yung nasa Congress eh. No? Pabor din sa kanila yung paggalang sa dalawang pinakamataas na pinuno ng bayan kasi hindi sila napapahiya katulad ng mga congressman natin ngayon na napapahiya sila. Kasi hindi po vice president yan, kaya vice president yan dahil hinalal yan ng mas marami sa inyo. Mas maraming humalal dyan kaysa sa inyo. Kaya yung long-honored tradition na hindi mo binubusisi yung budget ng presidente, yan, lumalabas po ngayon. Sino napapahiya? Kakabusisi nila kay VP Sara. Sila. Makokontempt ba nila? Hindi. Bakit hindi nila makokontempt? Vice President yan eh. Vice President ng Pilipinas yan. Wala sana silang problema, hindi sana sila napapahiya. Yung nagtangka silang buwagin, yung long-honored tradition na yan, doon sila nagka-problema. Ang sinasabi ko sa iyo, Eladio, eto, no? Kanina ko pa sinagot yan. Kaya hindi kinontempt si VP Sara kasi vice president siya. Yun nga yung sinasabi ko, kaya ako napunta rito sa tradition eh. Every tradition, may practical reason yan bakit in-apply yung tradition. Diba? Gusto mong isalang yung budget. Paano pag binalatuba ka, vice president yan? Kaya mo bang i-contempt? Hindi. Diba? Yun eh. Sa tingin nyo ba, inimbitahan ka doon, tumayo kayong lahat? Bakit po ayaw nyo tumayo? Hindi po ubra yan sa pangkaraniwan. Kayo naman, no? Ano nyo, talasan nyo yung sinasabi ko. Kaya may long-honored tradition na hindi sinasalang, hindi iniimbestigahan yung president at vice president, maliban kung kinasuhan mo na ng impeachment, dahil pwede kang ipahiya eh. At ang tao, sila sa kanila kakampi. Bakit? Ilan ba bumoto sa iyo? Ilan ang bumoto sa inyo? Kasama dun sa opisinang binabangga mo yung boto ng mamamayan. Negative ang dating sa inyo. Ito, halatang halata eh. Kita nyo nangyari kay Kimbo, di ba? Very negative. Never pa nilang naranasan yan. Kasi
matagal na silang mga congressman. Okay na yung buhay nila as congressman. Sila ay kapitapitagan sa buong kung saan man sila congressman. Bigla niyong titirahin. Bigla niyong titirahin ang Vice President ng Pilipinas. Na hindi ginawa ng mga nauna sa inyo. Na hindi ginawa ng mga nauna sa inyong mga congressman. Mga nauna sa inyong senador. Dahil may dahilan yan. Hindi po papayag yung presidente at vice president na yuyuko sa isang congressman. Walang president at vice president na maninikluhod sa isang congressman. Magkakapahiyaan na kayo. Magkakahiyaan na kayo. Yung sinasabi nyo, bratinela si BP Sara. Kasi nga hindi nyo kakayanin, hindi po papayag. Walang vice president. Meron siguro si Noli de Castro. Pero walang president at vice president na magbabaw sa inyo. Sa mga congressman, may magbabaw sa inyo. Kita nyo, panay-pahiya ang inaabot ninyo. Nakakatatlo na kayo ngayon. 3-0 na. Yan yung sinasabi natin. May dahilan yung nauna sa inyong mga congressman kung bakit nila ino-honor yan. Kunwari lang po yun. Tignan nyo sa pag-o-honor nila, parang ang bait-bait nila tignan, no? Pero sa totoo lang, nililigtas nilang nila yung sarili nila dahil dyan sa tradisyon na yan, naliligtas nila yung sarili nila sa kahihiyan. Ngayon, sino nakakahiya sa tingin ng taong bayan? Si BP Sara o kayo? Malamang kayo. Vice President yung binangga nyo eh. Nakalimutan nyo ba 32 million ang bumoto dyan? Tinanong nyo ba sarili nyo ilan ang bumoto sa akin? Eh yung mga congressman nga na party list, hindi pa kayo ang binoto, yung party list nyo eh. Di ba? Kaya hindi po yan yung pauso ni BP Sara. Kahit na anong gawin ni BP Sara dyan, ihahabol lang ng media yan, ihahabol lang yan ng mga House of Crooks. Pero sa totoo lang, napapahiya kayo tuwing uma-attend si BP Sara. Hindi nyo na mamabalatuba, hindi nyo masasabihan na i-contempt. Pero direkta kayong sinasabihan ni BP Sara. Na kaya nyo ginagawa yan dahil hindi nyo naman mapabulaanan. Kaya nyo ginagawa yan para ma-prevent siya, masiraan siya. Kayang sabihin sa inyo, kayo ba, mga congressman, kaya nyong siraan sa harap niya si BP Sara? Hindi ba lalabas kayo na ang sasama niyong tao? Kaya may long honored tradition. Naunawaan niya ng mga naunang congressman, mapapahiya lang tayo kung babangga tayo sa very powerful na president at vice president. Yan ang katotohanan. Di ba? Napapahiya sila. Tignan mo rito, maraming trolls na pumapasok dito. Marami na ako na-convert na trolls dito. Dehin Bokiki na lang yung iba. Nakikinig na rin. Araw-araw. May punto to si Badong. Hinalimbawa ko lang po sa inyo yung sinaing at yung piyesta. Kaya naghahanda yung mga taga-probinsya, lalo na yung mga taga-nayon. Monotonous ang buhay nila. Nabe-break yung monotony pag may bisita sila. Kailan sila nagkakabisita? Piyesta. Para magkabisita ka, maghanda ka ng maalwan. Subukan mo 1 taon, wala ka ihanda. Wala nang babalik sa'yo next year. Monotonous na habang buhay ang buhay mo. Sino nagsasabing masama ang maghanda?
yung mga taga Maynila, yung mga taga siyudad, na pag nainip sa bahay, sabihin yung hindi kayo naiinip sa bahay. Pag nainip sa bahay, pupunta ng mall, may ibang makikita. Pag taga-bukid ka, taga-baryo, mainip ka, maliligo ka sa ilog. Magpapastol ka pa rin ng kalabaw. Yan